Tila umuusok na ang issue sa politika matapos ang mainit na sagutan sa pagitan ni na Senador Ante Claire Hontiveros at Senador Robin Padilla. Ngayon, ang buong bansa ay napapatingin sa biglaang pagbasag ng katahimikan ni Vice President Sara Duterte. Nagsimula ang lahat ng mariing tinutulan ni Senadora Hontiveros ang panukalang charter change, cha-cha, na isinusulong umano ni Senador Padilla. Ayon kay Hontiveros, hindi ito ang kailangan ng bayan. Ngunit sa isang iglap, tila binasura o binutata ni Padilla ang mga argumento ni Hontiveros at iginiit na para ito sa ikabubuti ng bansa. Habang nagbabangayan ang dalawang senador, marami ang nag-abang na saan si Vice President Sara Duterte sa usaping ito. At sa wakas, nagsalita na siya. Sa isang pahayag na ikinagulat ng marami, tila may ibang tinig si Sara. Hindi direktang kumampi kay Padilla, pero hindi rin sinuportahan ang posisyon ng administrasyon na pinamumunuan ng kanyang i-boss na si Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong ng bayan, pumanig na nga ba si Sara sa alam niyang tama, kahit pa iba ito sa direksyon ng kanyang Pangulo? Nagpahiwatig ba siya na may sarili siyang paninindigan at hindi sunod-sunuran lamang? Ang mga galaw na ito ay nagbigay ng malaking palaisipan sa lahat. Ito na ba ang simula ng pagkakawatak-watak ng tinaguriang Uniteam? O isa lang itong stratehiya para lalong painitin ang usapan? Ang sigurado, mas nagiging kapanapanabik ang bawat kabanata sa politika ng Pilipinas. Abangan natin ang susunod na mangyayari. Ano yan, isa ho yan sa mga mahihiling magtanong habang naglalakad ang mga senador, si Mian Los Baños. Na si Mariel hindi tatakbo sa mas mataas sa posisyon si Senator Robin at kung ito nga iutos ng dating Pangulo, so ito ay indikasyon talaga ng malaking pagbabago. Gigi, sabi nga ni Senator Robin Padilla sa ating panayam sa kanya ngayong hapon lang, wala na raw ibang makakahikayat sa kanya na tumakbo bilang Vice President at katandem ni VP Sara Duterte sa 2028 presidential elections kung hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi alam naman natin, Gigi, di ba, isa yung pangalan ni Senator Padilla sa mga isinusulong, itinutulak ng ilang mga Duterte supporters na maging running mate nga ni VP Sara. Pero mismo si Senator Padilla, paulit-ulit na niyang sinasabi, ayaw na sana niyang tumakbo sa politika at naniniwala din daw siya na bago pa siya mapili na katandem o ipareha kay VP Sara, merong hierarchy na susundin para sa mga kaalyado ng pamilya Duterte. So sabi nga niya, kasama na dyan yung mga mas matatanda sa kanya sa politika. Sila Senator Amy Marcos, Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa. Pero alam mo naman, Jiggy, lagi namang may exception sa kada rule, hindi ba? Kaya ang sinasabi ni Senator Robin Padilla, ibang usapan. Kapag si Digong na ang nag-utos sa kanya, napakalaki raw ng utang na loob niya sa mga Duterte at 100% ang kanyang suporta sa pamilyang yan. Kaya narito ang kanyang pahayag, pakinggan natin. Ayan, pakinggan natin. Open to it, sir, for a Duterte-Padilla tandem for 2028? Pag-utos ni Digong. Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Alam naman lahat ng mga nanay ko, alam yan, mga kapatid ko, asawa ko. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. At ganoon din naman ho tayo mga kababayan. Kung sino sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, susunod ho tayo. Siya ho ang ating leader dito sa PH Update, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siyempre, pangalawa si Vice President Sara Duterte, di ba? Ngayon, ano na yung given na yun, anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yun. Kaya susunod ho tayo diyan sa ano na yan, diyan sa pagtakbo na yan ni Vice President. Duterte na yan di ba? Duterte na, tatakbo yan. Automatic na susuportahan ho natin yan. At meron hong isang laban itong si Vice President Sara Duterte na kung sakaling manalo siya, yun ho ang ating inaasam-asam na unahin niya. Diba? Gusto kong unahin niya kung tayo tatanungin. At alam ko, masyadong selfish itong gusto nating mangyari na to. Ito lang naman ho akin. Gusto kong unahin niya yung napakayabang na general noong mga panahon na yun. Hindi nga general di ba? Si IDG lang ata siya noong mga panahon na yun. Na yun ang una niyang salansanin. Diba? Yung kakaladkad daw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabihin nyo na selfish ako, hindi flood control ang inuna ko, wala ko kayong magagawa dyan. Ika nga
para ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kailangan ho nating binyagan. Kailangan ho nating bautismuhan ito. Si Nicolas Torre, di ba? At kung kahandaan ng pag-uusapan, ano ang sinabi rito ni Senator Robin Padilla? Siyempre natanong natin siya, Jiggy, no, paano nga kung matuloy na siya yung maging running mate, no? Handa ba siya dun sa mga batuhan ng putik sa kampanya? At ang sinasabi nga ni Senator Robin Padilla, gaya daw ni VP Sara, mukhang angat sila dun sa pagkakataon na wala nang maibabato pang putik sa kanila dahil mukhang lahat naman daw ng kasiraan ay naibato na sa kanila. Natanong ko rin siya kung handa ba siya sa mismong posisyon ng pagiging Vice President, pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa, ano? Narito yung kanyang sagot, pakinggan natin. Nanganak po tayong ready. Lalo na yan, para sa akin, Vice President, hindi naman masyadong, puro advocacy lang yan Katulad po ng kay BP Inday, wala na rin po ako maiisip na ibabato sa akin dahil naibato na lahat. Ex-con, Bob. Pero yung trabaho ng pagka-presidente, vice-presidente, dapat laging handa. Yun lang, tama yung sinabi ni Senator Robin Padilla. Yung dibdib mo, hindi lang dibdib, utak, talino, galing. Dapat handa pagka naging vice-presidente. Kasi isang hakbang mo na lang, isang disgrasya lang, ikaw ang titignan na sambayan ng Pilipino bilang susunod na magiging presidente. At kung tayo man hong papipiliin ng vice-presidente nitong si VP Sara, gusto ko yung kung ano man ang naumpisahan niyang pagsalansan sa mga siraulo ngayon sa Malacanang, yun talaga dapat ipagpatuloy. Kasi kung sakaling makulong yung mga magnanakaw sa Malacanang, yun ho ang tunay na hustisya na hinahanap ng sambayan ng Pilipino sa mga kabalbalang ginawa nila sa nakalipas na 6 na taon kung umabot man sila sa panahon ng kampanya. Tanga, lahat na. Babaero, lahat na po. Opo, ako po naman Okay na yun, Senator Robin. Hindi ko naman matatanggap pagka tinawag kang lalakero, di ba? Babaero, okay na yun, walang problema. May problema may asawa ka na, pero huwag mo nang gagawin. Dati siguro babaero ka. Pero yung pagiging wag naman lalakero. Okay na yung babaero, di ba? Hindi naman po ako balat sibuyas. Hindi natin kinukonsinti yan. Masamang bagay yan, masamang gawain yan. Pero hindi ko nakikita sarili ko na makikita itong si Senator Robin Padilla bilang isang lalakero. Oo, kung ganyan mo talaga ang ng politika natin. Jiggy, sabi pa ni Senator Padilla, kung hindi naman siya kukuning running mate ni VP Sara, okay na okay pa rin daw sa kanya dahil aktibo siyang mangangampanya, 100% daw niyang ikakampanya si VP Sara at kung sino man yung kanyang magiging katandem at willing nga daw siya, Jiggy, na maging campaign manager sa 2028 presidential elections ni VP Sara. Jiggy. At sa pagbabalik pagka itong si Senator Robin Padilla ang naging campaign manager, hindi pwede yung pasigaw-sigaw na android dito kay Senator Robin Padilla. Wonderful tonight ang ihahain sa atin itong mama na to. Magpapakilig ng sandamukal na chicks ito sa entablado, di ba? ng Duterte sa pagiging presidente, anong pananaw dito ni Senator Padilla? Natanong ko siya dyan, Jiggy, kasi syempre halos katatapos lang nung 6 na taon, di ba, ni Digong na panunungkulan bilang Pangulo. So, ang tanong dyan natin at maging ng ilan sa ating mga kababayan, makakabuti ba sa ating bansa na isa na namang Duterte yung uupo ng 6 na taon sakaling manalo nga si VP Sara? At ang sagot nga dyan ni Senator Padilla, bakit hindi? Napagbigyan nga daw yung mga Aquino at mga Marcos ng 2 pagkakataon, bakit daw hindi yung mga Duterte? Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Padilla. Pakinggan ulit natin, Jiggy. Kung hindi naman nagbigay ng daan si Inday sa ating kaibigan na si Pangulong Bongbong Marcos, di dapat. Wag magalit. Kalmahan nyo lang, ha? Statesmanship. Dapat si Inday ang Pangulo natin, sa totoo lang. Wala, nagbigay si Inday, sumunod siya kay Aimee. Ako, naniniwala talaga ako na kailangan ipagpatuloy ang pagbabagong na umpisahan ni Digong. Correct. At lumutang din ang pangalan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na posibleng running mate daw ni VP Sara. Bukas ba si Mayor Magalong dito sa posibilidad?
Kaliwat kanan na nga talaga, Jiggy, yung mga tandem na lumabas simula nung nagdeklara si VP Sara nung kanyang kagustuhang tumakbong Pangulo. At tama ka, ilan daw sa mga opisyal ng PDP ang nagtutulak naman daw kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong para maging running mate ni VP Sara for 2028 elections. Ayaw natin yan si Magalong. Hindi pwede yung Magalong. Hindi pwede yung Magalong na yan. Kaya ba niyang sikmurain na banggain yung mga mastermind sa mga maanumalyang flood control project? Yung mga yung mga sinasabi mong congressman na kontraktor pala pangalanan mo. Baka sakali pwede ka, pero hindi ka pwede. Wala kang kaibahan sa mga Pinklawan at Dilawan, Mayor Magalong. Hindi ka pwede. Bagay na ikinabigla naman ni Mayor Magalong. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Nagulat nga ako dyan sa binanggit nyo sa akin. But nonetheless, hindi ko pa iniisip yan eh. Sa ngayon kasi nakapokus kami doon sa aming advocacy. At ang advocacy kasi namin ngayon, we're going to shift from yung raising awareness on the corruption issue to choosing the right leaders. Yan, tama naman. At yan, Ayun na nga mga kababayan, yan ang pinaka-latest na ulat nitong si Mean Los Baños. Dito na ho tayo kay Auntie Claire. Balagbagan ho ito, sagutan ho ito kaugnay doon sa mga ibinabato sa Malacanang na si Marcos Jr. ang nagpadala sa The Hague, Netherlands kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Marcos Jr. daw ho ang mastermind. Sang-ayon ho ba kayo dyan? Kung tayo tatanungin dyan, 100% na sang-ayon ho tayo sa mga aligasyon na yan dahil yan ang katotohanan at yan talaga ang nangyari kung bakit nasa The Hague, Netherlands ngayon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Rekta ho tayo, game! Kung tumanggap na inyong mga katanungan. Unang tanong po mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Good morning, Yusek. Kagabi po nakakapanayam si ICI Chairman Andres Reyes at sinabi niya, the ICI will fight to the very end if allowed. At sinabi din po niya, they could have done more if the... Ito namang si Justice Reyes, yung sa ICI, di pa ba ho ba sapat yung isinuoling pera sa meron na ba sinuoli sa di pa ba sapat? Kulang pa ba ang pangampanya nila sa 2028? Commission had members. Kaya kayo Hindi ba para naghihintayan, Yusek, ang ICI at ang Pangulo? Sabi nyo kasi, sabi ng Pangulo, the ICI is an independent commission. It's up to them if they want to continue and the President will support that decision. Ang sinasabi naman ni Justice Reyes ngayon, they are willing to fight if allowed. Yes, kaya nga po, sila ay nag-submit na ng kanilang report at kung ano po ang magiging decision po ng Pangulo dito, kung dapat pa po bang ituloy o hindi, dapat po silang magpatuloy sa kanilang pagtatrabaho. Hintayin na lamang po natin ang magiging anunsyo ng Pangulo. Pero sa ngayon po, wala pong pagpipigil, patuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng ICI. But has there been a meeting already between the ICI and the President? Sa ngayon po, sa ating pagkakaalam ay wala pa po sa ngayon. At ang report po na to ay nabasa na po at pinag-aaral na mabuti kung ano po ang susunod na hakbang. Sa tingin ba ng Pangulo, Yusek, the ICI has already accomplished its mission as envisioned when the President issued EO 94? Wala pa po tayo masasagot patungkol po dyan dahil patuloy po yung pag-aaral sa ginawang report po ng ICI. Thank you. Susunod na tanong po. Ano pang pag-aaralan nila doon sa report ng ICI? Hindi ba matumbo? Hindi ba masikmura ni Marcos Jr. na papunta kay Martin Romualdez ang issue ng mga maanumalyang flood control? Ang tagal na niyang pinag-aaralan. Anak ng toko, pagka-budget, pagkabigay sa kanya, wala pang 1 linggo, 4,000 pages, nababasa niya. Magdadalawang linggo na yung report na yan ng ICI, mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, hindi pa rin niya nababasa. Anak ng toko, Troy. Po, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Ay ma'am, follow up lang din po. Ma'am, you mentioned medyo makapal yung report. May we know how many pages po ito? And bago po ba ang SONA ng Pangulo this coming SONA niya, matatapos na po o makakapagbigay po ng report ang palasyo? Sa atin pong pagkakaalam, wala po akong personal na kopya. Ito po ay halos 1,000 na pahina. At kailangan pong aralin, bosisiin mabuti. Hindi po kasi ito basta parang nobela lamang na babasahin at magkakaroon na agad ng reaksyon. So, kailangan pong aralin mabuti para po maging reasonable at tama ang magiging desisyon po ng Pangulo. May follow-up question po si Maricel Halili. Yusek, good morning. Do we have a timeline kung kailan natin makukuha yung resulta nitong pag-aaral sa report? Malamang po dito, itong buwan po ng Pebrero ay malalaman na po natin.
sa ating pagkakaalam. Pero hindi ko sinasabi na ito na mismo po ang magiging hudyat. Hindi, para mas maganda, bigyan nyo ng kopya yung mga taga-media kaugnay dyan sa report na yan ng ICI para mabasa din naman namin. Hindi lang si Marcos Jr. tulungan namin siya magbasa. Kung yung 4,000 pages, napakabilis niyang binasa. Dito kaya niya. Ano magiging desisyon ng Pangulo? Sa akin lamang pong pagkakaalam, most probably by February meron na po. And ano po yung aasahan natin na pwedeng ibahagi ngayong buwan ng Pebrero? Especially marami rin po kasi yung naghihintay ng resulta kagaya po kung ano nang nangyari kay Zaldico. Wala pa po ako sa ngayon na mabibigay sa inyo dahil hindi pa rin po ibinibigay sa akin kung ano ang resulta ng pag-aaral na ito. Kapag ka po meron na, ako rin po naman na mag-a-announce sa inyo. Sorry. Ayun po, si Ivan may... Sorry, puso ko lang yung point na dun sa hindi pa pala nagmi-meeting. Hindi mo ba nagpapakita ito na this is not urgent as far as the President is concerned? Kasi he could have easily called for a meeting between him and the Justice Reyes para mas madaling madesisyonan kung ano man yung kailangan desisyonan if the ICI should continue or should cease operations. Wala naman po kasi nagiging gap sa pagtatrabaho. Patuloy pa rin po yung tatrabaho ang ICI. Nakapagbigay nga po sila ng report at nagkatatrabaho din po. Ayon din po sa Ombudsman. Sila din po yung papatuloy sa kanilang pag-iimbestiga. Tandaan po natin, marami na po kasi na isumite ang ICI sa Ombudsman at sa DOJ. So yun po nga ang dapat ating hintayin kung ano po ang magiging resulta kung may maisa sa papang mga kaso. Justice Reyes himself said that they could have done more if the commission had members. Yan po siguro ang nilalaman ng kanilang report at yan po ang pag-aaralan ng Pangulo. Naku, parang nabasa mo na yung report. Bahaginan mo naman kami ng iilang mga punto de vista doon sa report ng ICI. Anak ng toko, marami daw magagawa kung meron siyang mga membro. Ba't di ka magtalaga? Independent ka naman, di ba? Ikaw ang pinuno ng ICI. Bakit hinihintay mo ba kumpas si Marcos Jr.? Magtalaga ka ng bagong presidente lang makakapagtalaga ng bagong member. Ibig sabihin, hindi independent. Anak ng toko, naglulukuhan talaga tayo dito. Anti-clear. Walang nga talaga kayo, ha? Okay po, next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Alvin Baltasar tayo. Yusek, good morning. Yusek, yung anti-dynasty bill, maisasama na ba ito sa zona ni Pangulo Marcos? Since meron na rin statement ng mga taga-kongreso na minamadali na rin nila yung anti-dynasty bill to become a law. Maganda po ang sinyales yan kung kanila po ito minamadali dahil yan din po ang nais ng Pangulo. Sa ating pong huling meeting, yung LEDAC po ay nasabi po nila na sila po ay nagsasagawa ng public consultation. So hintayin po natin kung gaano po magiging kabilis ang pagtatrabaho po ng ating Kongreso at para maisumiti nila ang binalangkas na bill para sa Pangulo at para maaral po ito. Pero chances of mentioning that by the President sa zona, malaki ba ang chance? Yusek? Hindi natin masasabi sa ngayon. Mahirap mangako. Yusek, on other matters tungkol kay VP, yung maagang declaration niya para tumakbo sa 2028. Does the palace see this as a moment of truth para malaman kung sino yung mananatiling kaalyado ng Vice Presidente and sa kabilang banda, malalaman din naman natin yung mga hindi bibitiw sa administrasyon? Ang ganyan pong pananaw, hindi po ito ang pananaw ng palasyo. Irrelevant po ang pagdedeklara ng Vice Presidente na siya'y tatakbo bilang Pangulo. Bakit irrelevant? Hindi po yan ang nakikita ng Pangulo sa ngayon dahil hindi po kinakailangan magwatak-watak ang Pilipino. Ang mga kababayan po natin, lalo-lalo na po yung mga leaders at mga public servants, hindi po dapat nagkakampihan sa ngayon. Ang kailangan po ng Pangulo ay ang pagkakaisa upang maiangat ang ekonomiya, masolusyonan ang issue sa baha, maiangat ang employment rate ng ating mga Pilipino, ng ating mga kababayan. Yan po ang dapat na inuuna na solusyonan ng ating gobyerno. At ang pagkakampihan, hindi po ito napapanahon. So that's why it's irrelevant. Wala silang Yusek. Para sa reaksyon sa patuloy na depensa ng Duterte kaugnay ng continuous claim that the ex-president was kidnapped. Tayo nga po yung lubhang nagtataka dahil patuloy nila itong ginagawang naratibo.
At ang purpose lamang nito ay sirain at ibagsak ang imahe ng ating Pangulo. Dahil mismo, Depensahan mo ang Pangulo, Antik. Depensahan mo. Patunayan mo na hindi si Marcos Jr. ang nagpadala kay dating Pangulong Rodrigo sa daig niya. Depensahan mo siya. si dating Pangulong Duterte Yan. ang nagsabi na siya ay willing magpa-aresto kapag nandyan ang warrant of arrest. At ito nga po ay aking nakita sa isang news kung saan Depensahan mo. Philippines Duterte says he will accept arrest if ICC issues warrant. Ito ay may date na March 10, 2025 at itong salaysay na ito ay nakuha pa nung siya. Kulang na naman ang konteksto. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Kaya wala nang naniniwala sa iyo, Auntie Claire. Kulang na naman ang konteksto. Basta legal. Kasi alam niya, hindi magiging legal ang warrant of arrest na yan kahit anong gawin nila. Kaya malakas sa loob niya. Hindi maipapadala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands kung sa paraang legal. Ang sinasabi dito, illegal yung pagpapadala sa kanya sa The Hague, Netherlands, kaya nagsasalita siya ngayong mga panahon na to. Diba? Kaya maraming nagsasabi na ang amo mong bangag, ang hirap talaga mga kababayan. Paano na lang kung dinesisyon na ni Marcos Jr. yung mga pagpapadala kay Tatay Digong sa Nayeng Netherlands nung medyo malakas ang tama sa kanya ng pulburon, di ba? Nakakatakot itong presidente na to. Ay nasa Hong Kong. So alam niya na magkakaroon ng pagsisilbi ng warrant of arrest. At ito pa ang sinabi niya, and I quote, assuming it's, referring to warrant, assuming it's true, why did I do it? For myself? For my family? For you and your children? And for our nation? If it is truly my fate in life, it's okay. I will accept it. They can arrest me, imprison me. He was not scared of the ICC and told it to hurry up on its investigation. So, investigation. Yun ang sinabi niya, investigation. Malinaw ho mga kababayan na ang salansa nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte pag idadaan sa prosesong legal. Kaso hindi ho dinaan sa prosesong legal. Kaya doon ho tayo nagkaproblema. papaano nilang masasabing may kidnapping kung mismo ang dating Pangulong Duterte ay handang magpaaresto kapag ang warrant of arrest ng ICC ay nandyan na? Salamat po, Yusek. Susunod pong magtatanong, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good morning. Political scientist Antonio Contreras said that if the elections were held today, a Lenny presidency endorsed by PBBM could defeat Vice President Sara Duterte. Any reaction from the Palace Board? Is there anything on the table yet? So ang lumalabas sa opinion ni Professor Antonio Contreras ay ex or former VP Lenny versus VP Sara. So ang lumalabas ay aksyon versus bakasyon, nagtatrabaho versus hindi nagtatrabaho, pro-Philippines versus not pro-any country. Yan. Solusyon na igagalang, patawad, pero hindi napapanahon. Yan. And may reaction po ba ang palasyo sa opinion ni Prof. Contreras na the Dutertes are in panic mode? That's why the Vice President made an early announcement to run for 2028. Kung ganyan po ang pananaw ng isang political analyst kagaya po ni Professor Antonio Contreras, yan po ay igagalang natin na opinion. Pero sa pananaw po ng Pangulo, katulad ng ating sinabi kanina, kung anuman ang dahilan ng Vice Presidente sa kanyang pag-aanunsyo, it doesn't matter. It doesn't matter at all sa ngayon. Dahil hindi po yan ang focus ng Pangulo. Ang focus ng Pangulo, magtrabaho, hindi para mangampanya at i-promote lamang ang sarili para sa susunod na eleksyon. Susunod pong magtatanong, Heidi Sampang, FEBC. Good morning, Yusek. Other matters lang po. May movement na naman po sa presyo ng mga produktong petrolyo, possibly next week. Kung sakali po,
punta na ho tayo kay Senator Robin Padilla. Wala na hong matinong sasabihin itong lukarit na to. Kaya magbigay na ho tayo ng daan dito sa napakahabang live na to nitong si Senator Robin. Panoorin mo natin ito mga kabayan. At mahina naman ang audio nitong si Senator Robin. Oh. Nandalang na lang nating reaction to eh. Lakasan natin. Yan. At yung kanina pong nag-putback sa amin, dito sa aming masjid, ay napakagaling to ang kanyang mga sermon patungkol po sa pagsasagawa ng Ramadan. Yan. Tandaan po natin mga kapatid, ang sagot. Kasi ako, nagsasalita ako, galing ho sa puso ko. Hindi naman ako kailanman na magpakikipagbulahan sa inyo. Kaya nga, laba ko naman. Kasi hindi ako marunong magwala. I speak from my heart. Okay. Okay. Magandang gabi, Senator. Medyo mga hard questions po ito. Senator. Oo. Mga hard questions to, sir. Pero Okay. we'll just be candid Okay. and blunt about everything. Una-una, sir, napanood ko yung interview nyo kanina. Actually, marami na lumabas sa social media na mga kritiko, mga bashers. Una-una dito yung sinasabi na yung binanggit nyo na basta sinabi ni Digong, susunod ako. Ang comment nila doon, sabihin, walang galang na po, para ka daw tuta, sunod-sunuran ka lang pala. So, anong Ay tayo ho, okay lang, tawaging tuta. Tuta ni Digong, wala problema. Kahit wala ho tayong amo dito sa PH Update, kung yung mga kalaban, tawagin tayong tuta, wala hong problema yan. As long na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ikinukonekta sa akin bilang tuta niya si PH Update, walang problema. At least, yung ikinukonekta sa'yo ay inalay ang kanyang buhay, kalayaan para sa kapakanan ng mga ordinaryong Pilipino. comment mo dito, Sen? Historically, kailangan mo yung maliwanag tayo. Sa kasaysayan ng inang bayang Pilipinas, importante ang loyalty. Correct. Yung mapagkakatiwalaan ka. At yan ang masasabi nating naging sumpa ng politika sa Pilipinas. Sapagkat walang ginagawa sa politika ng Pilipinas kundi kagahatan ng kagat. Yan. Mag-umpisa pa yan kay Lapu-Lapu, saka kay Raja Humabon. Magkasama yan, pero nagkagatan, kinagat ni Raja Humabon si Lapu-Lapu. Hanggang kay Andres Bonifacio, hanggang kay Emilio Aguinaldo, lahat ng loyalty. Pagdating doon sa usapin ng nangangarap ka na at gusto mo nang sagasaan yung amo mo, naging stigma na ho yan ng politika natin. Nawalan na po ng tinatawag na loyalty. Yung kung sinabi ko, ibig kong sabihin nun ay loyal ka. Kung paano naging loyal si Emilio Jacinto kay Andres Bonifacio, at kung paano naging loyal ang mga katulad nila, masasabi po natin, hindi naman po maipagkakaila na sa ating kasaysayan. Masakit na lang dahil itong mga loyal na to, sila yung laging nasasakripisyo. Pero hindi po dapat tayo matakot kung masakripisyo tayo dahil loyal ka. Dahil ito ang isang katangian po na kahit po sa mga tinatawag nating siguro isa yan sa pamantayan ng Philippine Military Academy, loyalty. Kaya kasama po kasi yan hindi pwedeng mawala yun. Ang tinatanong natin, kanino ka ba loyal? Diba? Kung loyal ka sa isang pinuno na wala namang naitanim sa bansa natin, medyo may problema. Pero kung Auntie Claire, yan na nga ba sinasabi natin? Kanino ka ba loyal ngayong mga panahon na to? Diba? Pero ba sa ating nakikita, itong si Auntie Claire, talagang loyal kay Marcos Jr. Diba? Yan ho ang kaibahan ng mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nitong si Marcos Jr. Diba? Yung pagiging loyal nitong si Senator Robin Padilla, talagang hindi dahil sa pwesto, hindi dahil sa impluensya, hindi dahil sa kung anong makukuha niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakakulong na yung mama. Diba? Ano pa, diba?
ang meron lang ho ngayon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung pinakita niyang pagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Yun ang dahilan kung bakit mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, maging tayo dito sa PH Update, ay nagrarally sa likod nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Loyalty mo doon sa isang pinuno na nagkaroon ng 90 plus na approval rating at trust rating at kinilala sa buong daigdig. Hindi lamang kinilala ng basta sino, kinilala ni Presidente Trump, kinilala ni Presidente Putin, kinilala ni Xi Jinping. Ito po yung mga leader na nakasama ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga